Eto nga pala mga boss yung pinakamalakas na base dito sa Town Hall 18. Dahil ang gumawa ng base na to mga boss ay isa sa mga naglaro ng World Championship Tournament. Kaya talagang napakaswerte mo kapag napanood mo etong video na to. Dahil iilan pa lang talaga ang naghahawak ng ganitong klase ng base. Kaya ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano nga ba ang tawag sa ganitong klase ng base. Dahil etong base na to mga boss ay tinatawag bilang asymmetry base design. Ang asymmetry base design mga boss ay mas malakas pa sa mga toxic base design. Dahil kung titingnan nyo naman dito yung pwesto ng mga depensa at yung pwestuhan pa lang ng wall, ay ito ang isa sa mga pinakamatinding kilabot sa Town Hall 18. Dahil halos lahat dito ng masasakit na depensa ay nakapalibot sa buong base na ipamigay ko na nga pala to sa mga subscriber natin. Kaya ang plano ko ay maipamigay ito sa mga hindi pa nakakaranas ng mga asymmetry base design. Dahil nung ginamit ko tong base na to dito sa war, ay isa sa mga pinakamalakas na player ang nakaharap natin dito sa base na to, ang top local player ng Turkey. At etong si Legend Omer mga boss ay merong kabuuang 4,616 stars na mas mataas pa sa top 1 global ngayon dito sa larong Clash of Clans. Kaya dito nyo rin makikita kung paano nga ba yung galawan ng isang top 1 Turkey. Dahil speaking of top global mga boss ay ibang iba na yung galawan ng mga yan. Dahil tingnan nyo naman kung gaano kadisiplinado yung atake na ginagawa nila. Talagang nakapokus sila dito na matanggal yung major defense. Tapos kung titingnan nyo pa dito kung gaano ka-max yung mga troops sa Tyros, halos max na kasi umaapoy na talaga yung mga dala nila. Pero ipinipiho ko sa inyo mga boss na etong base na to na kahit wala pang modifier tong base na to ay talagang napakalaki ng maitutulong para sa inyo. Dahil tingnan nyo naman kung paano matrap dito yung kanyang Royal Champion sa may pinakang gitna. Hindi niya basta-basta matatanggal yung mga bantay dyan. Tapos ang matindi pa dito mga boss ay napakaswabe ng pwesto ng Revenge Tower dyan. Pero tingnan nyo naman dito yung ginagawa ni Legend Omer. Talagang nakapokus siya dito na matanggal yung Revenge Tower. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung mga dala niyong troops, etong mga troops na to mga boss ay may pinakamataas na winning rate dito sa Town Hall 18. Dahil etong mga thrower talaga ngayon mga boss ang naghahari dito sa Town Hall 18. Dahil kahit anong klase ng toxic base ang nilapag ay talagang binibasic lang ng ganitong klase ng troops. Kaya talagang gamit na gamit to ng mga top global player. Pero tingnan nyo naman kung anong nangyayari. Bukod sa dito na naipit yung kanyang mga troops, ay malaki din ang tsansa na dito na rin yung maghiwa-hiwalay. Dahil bukod sa napakalawak ng pwesto ng mga depensa niyan, ay talagang mapapaikot yung mga troops sa Tyros niyan. Dahil tingnan nyo naman kung anong nangyayari. Halos lahat yung iba dumiretso, yung iba naman gumilid, at yung iba naman gumitna. Grabe naman tong base na to. Talagang mapapakamot sa ulo kahit pa top global player yung umatak. Dahil tingnan nyo naman kung ano nangyari mga boss. Wala na siyang magagawa dito kundi gamitin na lang yung kanyang ability ng Grand Warden. Dahil mapupursa dito yung kanyang mga troops. Dahil tingnan nyo naman kung gaano kasakit dito yung mga depensa. Halos lahat bumabanat na. At ang matindi pa dito mga boss ay iniisa-isa na din yung mga troops sa Tyros niya. Kaya kung gusto nyo ng base na to, ay pindutin mo lang yung like at share button natin. Dahil ipamimigay ko lang to sa inyo. Kaya pipili ako ng mga solid supporters na mabibigyan ng ganitong klase ng base. Dahil tingnan nyo naman kung anong nangyari dito. Halos napakadami pa kanina ng mga troops sa Tyros niya. Pero yung iba parang naglaho na parang bula. Ang masasabi ko lang, kahit na gaano pa kalakas ang throwers mga boss, ay hindi talaga uubra kapag isa sa mga solid na base ang ginamit. Na kahit pa walang modifier yung base, ay talagang mahihirapan kahit pa top global player yung umaatake. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Nay sa Takata sa pag-share ng base na to sa atin. Halos napakatindi ng nasaksihan ko dito. Dahil kung titingnan nyo naman dito mga boss, bukod sa ubos na dito yung mga troops sa Tyros niya, ay grabe, malaki din ang tsansa nakapusin siya sa oras dito. Ibang klase talaga kapag mga pro player ang gumagawa ng base. Dahil kalimitan ng ganitong klase ng base mga boss ay etong ganitong klase ng mga design yung ginagamit din sa mga World Championship Tournament. Dahil etong ganitong klase talaga ng mga design yung pangmalakasang base. Dahil bukod sa kinapos pa sa oras dito yung top global, ay grabe, halos 2 star lang talaga yung inabot niya. Kaya ipapakita ko rin sa inyo kung kakayanin ba ng mga normal player etong ganitong klase ng base. Dahil tingnan nyo naman dito kung anong atake yung gagawin ng kalaban. Gumamit na talaga siya dito ng hero potion at power potion. Kaya kumikinang dito yung level ng heroes niya. Tapos kung titingnan nyo dito yung una niyang ginawa, ginamit niya agad dito yung ability ng Archer Queen. Tapos sinabayan niya pa ng Ice Golem para sigurado agad na matanggal tong area na to.
Pero dahil suportado ng Inferno Tower yan, ay siguradong hindi basta-basta matatanggal yung arena yan. Dahil halos dyan lang talaga matatrap yung kanyang heroes. Tapos kung titingnan nyo pa yung kasunod na ginawa niya dito, naglapag siya dito ng Royal Champion sa taas para ma-activate agad dito yung Poison Tower. Pero tingnan nyo naman dito yung strategy na ginagawa niya. Etong attack na to mga boss, ang isa sa pinakamatinding atake dito sa Town Hall 18 dahil etong totem thrower mga boss ang ginagamit ng mga player ngayon dito sa may Legend League. Masyado kasing malakas tong combo na to, kaya kalimitan ng mga umaatake din sa base nyo ay etong atake din na to ang ginagamit. Pero tingnan nyo naman dito mga boss kung anong nangyari. Bukod sa target niya dito yung Revenge Tower, ay malaki din ang tsansa na dito na rin niya magiwalay. Dahil tingnan nyo naman mga boss yung iba niyang troops dito ay pumasok sa gitna. Samantalang yung iba niya naman troops ay andito pa rin sa labas. Kaya talagang malaki ang tsansa na mapaikot yung mga troops at heroes sa ganitong klase ng base. Tapos tingnan nyo, halos dito na malalak yung iba niyang throwers kasi sarado yung walls dyan. Kaya isa ang asymmetry base sa kinakatakutang design dito pamula Town Hall 12 hanggang Town Hall 18. Dahil ang ganyang klase ng base design mga boss ay mga professional player lang ang gumagawa ng ganyang klase ng base. Dahil tingnan nyo naman kung paano ubusin ng mga traps yung iba niyang troops dito. At ang matindi pa dito mga boss, literal na time fail talaga ang kalalabasan ng mga attacker. Kaya talagang napakaswerte mo kapag isa ka sa may ganitong klase ng base. Dahil bukod sa malaki ang tsansa na maubusan ng pang-atake yung makakalaban nyo sa war, ay malaki din ang tsansa na manalo pa kayo sa war. Kaya talagang nakadepende na lang sa attacker kung paano mati 3 star etong ganitong klase ng base. Kaya shoutout na din sa mga member ng Final Defense at shoutout na rin sa leader ng clan namin. Dahil dito sa clan na to, nasubukan ko etong gamit nating base. Kaya mag-shoutout na rin tayo ng mga viewers natin na gusto magpa-shoutout dito sa page natin. Kaya shoutout sa'yo Bong Amadeo. At syempre shoutout na rin sa'yo boss na Borderon from Toledo City. Pati na rin sa'yo boss Nonong Esteban from Capiz. At shoutout na rin sa'yo boss Jerickson Pareha from Tibagan Rampa. Pati na rin sa'yo Villarojo Angelo from Baay City, Negros Oriental. Grabe, hanggang ngayon nagwawaling pa din yung mga thrower. Hindi ko akalain na ganito pala talaga yung tindi ng base na to pamula nung nagamit ko. Tapos kung titingnan nyo pa dito yung mga natirang depensa, halos napakadami pa. At may mga major defense pa na natira. Kaya kung naghahanap ka ng mga proven and tested base layout, ay walang problema. Bisitahin mo lang dito yung page natin. Halos kapos oras talaga yung ganitong klase ng base. Kaya talagang napakasarap gamitin. Kaya kung nagustuhan nyo etong ganitong klase ng content about sa Clash of Clans, ay pindutin mo lang yung follow page natin para palagi kang updated sa mga content na gagawin natin. Dahil marami pa tayo ditong asymmetric base na hindi pa natin nailalabas sa mga content natin. Kaya maraming salamat sa suporta nyo guys, and to God be the glory.